Niyanig ng Barca ang transfer market at ngayon ay mayroong isang bagay na nagbabago sa paligid ng club. Hindi lang ito simpleng transfer at hindi rin dalawa lang ang tinutukoy natin. Pinag-uusapan natin ang isang pakiramdam na matagal nang nawala sa kampo ng Barca, ang pakiramdam na ang Barca ay nagbabalik bilang ang tunay na Barca. Habang maraming taga-Europa ang nagtataka sa ginagawa ni Deco, mabilis namang kumikilos ang pamunuang pampalakasan na ikinagugulat pa ng mga nasa mundo ng football. At tandaan, dahil magkaiba ang mag-recruit lang at ang mag-recruit ng eksaktong kailangan ng iyong coach. Dito nagsimula ang kwento. Pagdating ni Hansi Flick sa Barca, malinaw sa kanya na may talento na doon. Pedri, Cubarsí, Gavi, Fermín, Rafinha. Nandun na ang pundasyon, pero may kulang. Kulang sa intensity, kulang sa lalim, kulang sa karanasan, kulang sa pagiging kompetitibo, kulang sa mga manlalarong handang manalo sa malalaking laban. Dahil dito, hindi aksidente ang mga lumalabas na pangalan. Dahil kung susuriin mo isa-isa ang mga manlalarong konektado sa Barca, may matutuklasan kang napaka-interesante. At hindi yun aksidente, yon ay pagpaplano. Dahil si Anthony Gordon ay hindi katulad ni Bernardo Silva at si Bernardo Silva ay hindi rin katulad ni Julian Alvarez, pero may isang bagay na pareho silang tatlo. Nakikipagkumpetensya sila na parang mga hayop at yan mismo ang gusto ni Flick. Pero sandali, dahil ang mas matindi pa dito ay hindi lang yon, ang mas matindi ay maaring maalala ang tag-init na ito sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa deal, pagkuha ng manlalaro, kundi sa mismong sandaling nagpasya ang Barca na bumuo ulit ng kopo ng handang sakupin ang Europa. Dito pumapasok si Anthony Gordon dahil siya ang pinakaangkop na kumatawan sa bagong Barca sa isip ni Flick. Marami ang nakikita siyang isang winger, mabilis, diretso at matinding football player. Totoo lahat yon, pero si Gordon ay higit pa roon. Kapag tiningnan mo ang kanyang estadistika, maiintindihan mo kung bakit siya nagbibigay ng malaking pag-asa sa club. Isa siya sa mga manlalarong pinakanagpepresyon, isa sa mga pinakamaraming nakakabawi ng bola, isa sa mga pinakamaraming tumatakbo. At sa kasalukuyang football, napakahalaga niyan dahil ang mga malalaking koponan ay hindi lang magaling umatake, mabilis din silang bumawi, nananakal, humahabol, nangangagat at doon, swak na swak si Gordon. Kaya siya gustong-gusto, kaya handang magsakripisyo ang Barca para sa kanya. At kaya naniniwala si Flick na maaari siyang maging isang piyesang magpapabago sa laro. Dahil isipin mo sandali ang isang mataas na pressing na binubuo ni Gavi, Fermín, Rafinha at Gordon. Iyan mismo ang klase ng football na kinahumalingan ng Aleman na coach. Dito mahalaga si Gordon. Hindi siya darating para palitan ng iba, kundi para itaas ang antas ng lahat. Kapag tumitindi ang kompetisyon, gumagaling ang manlalaro at lalong lumalakas ang team na sanay sa matinding kompetisyon. Pero pansinin mo ito dahil kung si Gordon ay kumakatawan sa inaharap, ang susunod na pangalan ay kumakatawan sa isang bagay na lubos na naiiba. Kumakatawan siya sa karanasan, kumakatawan sa pamumuno, kumakatawan sa mga titulo, kumakatawan sa mentalidad ng panalo. Bernardo Silva. Sa totoo lang, mahirap makahanap ng mas makahulugang transaksyon kasi ang manlalaro ay nanalo na ng Premier League, Champions, Copa, Finals, pati mga imposibleng laban at premyo. League, Champions, Copas, Finales, partidos imposibles. Alam din niya ang pakikipagkumpetensya sa ilalim ng pressure dahil ibang usapan ang magsalita tungkol sa panalo at ibang-iba ang nakatikim na talaga ng tagumpay. At si Bernardo, matagal na niyang ginagawa ito. Kaya naman ang posibleng pagdating niya ay nagdudulot ng malaking interes. Dahil ang Barca na ito ay bata pa, sobrang bata pa. At maraming benepisyo ang pagiging bata, pero may mga panganib din. Lalo na kapag dumating na ang malalaking gabi ng Champions. Mahalaga ang karanasan at dito si Bernardo ay maaring maging susi. Hindi lang kalidad ang usapan dito. Pinag-uusapan natin ang taong alam kung ano ang gagawin kapag kinakabahan. Malaki ang halaga niyan. May isa pang interesanteng detalye. Si Bernardo ay hindi na tulad ng dati. Mga 5 o 6 taon na ang nakalipas bilang manlalaro ng football. Nag-evolve na siya. Ngayon, mas mahusay na siyang umintindi ng espasyo, mas aktibo sa loob, mas kalawak din sa pagbuo ng opensiba at mas marami ring nababawing bola. At naging mas kumpleto siyang manlalaro.
Kaya naman positibo ang tingin ni Flick sa posibilidad na ito dahil hindi lang basta dagdag lakas siya sa koponan. Isa siyang malakas na taktikal na sandata. Dito rin pumapasok ang isang interesante tanong. Kadalasan, yung pangalawa ang sagot. Dito, pumapasok ang mas malaking halaga ng operasyon tulad kay Bernardo. Ang mga season ay napapanalunan sa Abril at Mayo, hindi sa Setyembre. At para makarating kang buhay sa Abril, kailangan mo ng lalim. Kailangan mo ng mga alternatibo. Kailangan mo ng kalidad sa mga reserba. Yan ang ginagarantiya sa'yo ni Bernardo. Ang pangalan na maaari magpabago ng lubos sa antas ng proyekto, Julian Alvarez. Dahil kapag lumitaw si Julian, nagbabago ang usapan. Hindi na lang tayo nag-uusap tungkol sa isang mahusay na manlalaro. Pinag-uusapan na natin ang isa sa pinakakumpletong mga forward sa buong mundo. Isang manlalaro ng football na kayang mag-goal, mag-assist, mag-pressure, makipagkombinasyon at umatake sa mga espasyo. At lumitaw sa malalaking laban dahil kung may naglalarawan kay Julian, yun, ang kakayahan niyang makipagkumpetensya sa matinding pressure. At napakalaki ng halaga niyan. Kailangan ng mga kopon ng kampeon ang ganitong manlalaro, yung kaya mapakitang gilas sa malalaking laban. Matagal nang pinapatunayan ni Julian na kabilang siya sa grupong iyon, kaya gustong-gusto siya ng lahat. Kaya dano na lang ang pananabik sa kanya. At kaya nananatili siyang isa sa mga pangalan na pinaka-pinag-uusapan sa merkado. Ngayon, may isang bagay na mas mahalaga pa. At kapag pinagsama mo sina Gordon, Bernardo at Julian, saka mo talagang maiintindihan ang gustong buuin ni Flick dahil hindi ito magkakahiwalay na transaksyon. Hindi lang basta pangalan, bahagi sila ng isang puzzle. Puzzle na may malinaw na ideya at mas matinding intensidad. Mas matinding presyon at mas mataas na antas ng kompetitibidad. Mas maraming karanasan, mas matinding gutom, mas mataas na antas ng football sa Europa. At nandun ang susi. Dahil may talento na ang Barca, sobrang daming talento. Ang sinusubukan nilang idagdag na yon ay ibang bagay. Mentalidad na pangkampeon. Sa totoo lang, kapag tinitingnan mo ang mga profile ng mga manlalarong gusto nila, kapag tinitingnan mo kung paano sila magkasya, at kapag iniisip mo ang lahat ng ito ng magkakasama sa loob ng field, naiintindihan mo na kung bakit marami ang excited sa tag-init na ito. Dahil hindi lang pagpapabuti ng koponan ang layunin. Mukhang mas ambisyoso ang layunin. Bumuo ng isang koponan na kayang harapin muli ang kahit sino. Isang koponan na kayang makipagsabayan sa Bayern. Laban sa PSG, laban sa City, laban kanino man. At yon marahil ang pinakamalagang balita sa lahat dahil lampas sa mga pangalan, lampas sa mga chismis, lampas sa mga partikular na galaw. Ang pakiramdam ay muling nagkaroon ng malinaw na direksyon ng Barca. At kapag ang isang club ay may talento, may coach na may malinaw na ideya at bukod pa ron, nakakakuha sila ng mga tao at mga tipo ng manlalaro na eksaktong apma sa ideyang yon. Karaniwan, may malalaking bagay na nangyayari, napakalalaki. Dahil dito, maaaring maalala ang tag-init na ito bilang panahon ng mas mahalagang simula lampas sa transfer market. Ang tag-init na magpasya ang Barca na bumuo ulit ng koponang handang sakupin ang Europa.